Kasi may ano lang mga kabatch. Okay lang. That's all eh. What's up, guys? How's it going? We're good there. You Yes. see us. Good morning, good morning. Well, it's lunchtime now, 12 o'clock here. Very windy. Medyo pangit ang panganahon ngayon dito sa amin sa Ireland. Normally, pag ganito naman talaga, but I think... No, this is storm. Oo, yeah, yung ganito, mas ano siya. This is storm actually at the moment. Yellow warning actually dito sa Waterford. There is storm Brim or Brom or something like that. Ang pangalan. Oo. Diyan sa inyo, kamusta? What's Check ko up? lang kung merong online. Wala. Wala pa. So mag-online na kayo. We are outside and siyempre ano tayo dito? Anyway, we'll go here. We'll Asan talk na? Yan na, I'll just check. Yes, ayan na. Share natin. Share natin. Yeah. It's gonna go. Para lang makita natin yung Anyway, we continue on with this. Yan na natin. Continue sa namin. Oo. Okay, okay. So, That will be okay. That will be like we can see it from there. ano lang, update. Medyo matagal bago kami nakapag-live. Kaya, Yeah, it's hindi ko been- na matandaan kung kailan. We've been busy. Yes. Siguro Update. ano, Update lang siguro. hindi, Recently, ito kasi, siyempre mga ating mga kababayan, especially yung sa mga nanonood sa YouTube, siyempre curious yan kung ano na ba ang sitwasyon sa Ireland. As usual, siyempre winter time, now yung mga tao dito, ano sila, kumbaga busy sa Christmas season. yes. Di ba? Ang nangyayari kasi sa bawat mga places or mga sabihin mo ng working, ano ba to? Yung sa mga trabaho, ang mga ginagawa ng mga Irish usually is that merong mga kanya-kanyang Christmas party yan. Mga events. Normally kasi sa Philippines, siyempre we worked there sa Philippines before, yung mga mismong sabihin mo ng kunyari hospital, merong talagang Christmas night out or party para sa buong hospital. Diba? Ano ka ba nun sa Cardinal dito? Oo naman, syempre. Tapos kung sino yung mga bago, sila yung kailangan merong intermission number, sasayaw. Mga ganyan. Pero, usually, pag ganun, parang sponsored by the hospital, no? I don't remember. Parang kami ang nag-provide. Ganon. But then, syempre, may mga competitions kung sino yung nanalo. Kaya I think nanalo kami sa Cardinal Santos. I'm not too sure, but I think. And I won basket as well nung time na yon. Tatandaan ko. So, ganun, no? Tapos, ito naman sa Ireland, ano din, ganun din ang kalakaran na bawat establishments or bawat sabihin mo ng yung institution, meron ding ang tawag dito Christmas night out. Yeah. Tapos ito namang mga mismo businesses like restaurants, hotels, ang ginagawa nila, siyempre guys, business yan, nagkakaroon ng sila, parang yung event nila is that mismong
nagpo-provide sila ng every Friday night or Saturday Music, or band. tapos Sa mga hotels. sa mga hotels na yung mga taong nagbo-work kung saan-saan, doon sila pumupunta. Kumbaga, it's all business. Yeah, and then of course, ang mga Filipino communities, they have their own parties, bawat group. Ayun, so that's something na nilolook forward ng mga Filipinos dito. Yeah. When you're abroad, and I'm sure sa ibang bansa din ganun din, mga Filipinos, mga Filipino community parties, ganyan. Ibang events, ganyan. Siyempre, It's time to dress up, put your hair down. Yes, oo. Tapos, siyempre, always yan eh. And then sa Ireland, yung mismong nakagawian nila dito is that yung mga tao, yung di ba sa atin sa Philippines, siyempre manita mga ganyan sa school. Dito, Kris Kringle, siyempre ang tawag, siyempre guys, English yan eh. Kris Kringle, di ba? Sprinkle. Or Secret Santa. Yeah. Pwede kang sumali o hindi sumali. It's up to you. Ganon. Pero recently kasi, yung karamihan ng staff, masasabi natin sa hospital mismo, kumbaga less na yung Irish staff talaga. Oh, Diba? yeah. Like 80% in my ward are foreign. Yeah, foreign nationals na. Tapos, konti na lang yung mga puti, sabi mo ng ganon. Yeah. Pero yung tradition na yon, meron pa din. But, I'm not sure kung yung ating mga kasamahan na mga Indian nurses, sila ba ay nag-Kris Kringle ba sa kanilang lugar o hindi? Depende. I'm sure they have. Kasi marami sa kanila is mga Catholic din. So, I'm sure meron din sila. Hindi, pero hindi kasi, ang Kris Kringle kasi, hindi siya, Hindi ba part yun? No. Di ba part yun ng sa Pasko every time? No, it's not part of It's not a part of religion. Religion, It's not, but hindi a celebration, but they kind of it has connect become, with it. well, people are connecting with yung Christmas celebration, or I mean yung mga Kris Kringle na yan, yung mga Santa Claus, kinoconnect yun sa religion. Pero when you dig deeper, hindi siya konektado. In fact, contradiction siya sa religion. When I mean religion, yung mismong Christianity and Catholicism, separate siya. Parang naging business na siya, guys. In fact, dito sa Ireland, noon, sabi nga nila, di ba, yung ating mga kaibigan na mga Irish, hindi siya ganun ka-big deal nung mga panahon nila. Kahit naman saan, I think. Kahit saan. Kahit naman sa Pilipinas dati, it's not a big deal. Pero, yung mga pasanta-santa, it's not a big deal until, ayan na, syempre, with kumpara sa media kanila, and everything. Yeah, kumpara sa mga Irish, mas big deal ang Christmas sa atin, season, kumpara dito. Na as in like, yung mga decors na to. Oh, yeah. Parang sabihin mo in the last, lang to guys, in the last 10 years, 15 years lang talaga yung talagang ganito na yung pag-decors ng tao. Before, hindi sila man-dekorasyon eh. Kasi sa Pilipinas talaga, September pa lang, may mga nagde-decorate na or na talaga, marami ng decorations. In fact, yung mismong, ano ba to? Oh, grabe yung hangin. Grabe, oh. Grabe, sobra. I don't know Storm. kung nakikita nyo, Yeah. pero sobrang hangin. Yeah. Yun. Yung ano lang natin na sino ba yung ating meron bang sino ba diyan? Wala naman, wala pang comment eh. Oh. Shout out, walang Hindi kita. Yes. Kita dun sa isa pero hindi yan makikita dito sa Mag-hi lang po kayo kung napadaan kayo sa channel namin. Yeah, And shout we'll out greet you. kung meron tayong diyan. Yeah, sobrang hangin yan, malamig. Yes. Nakita nyo naman. And then, update sa mga gustong makarating dito. May nagbago po sa ating rules
check nyo lang kasi yung yung pag magjo-join ng family ngayon, medyo mahirap na kasi may limit na. I think 40,000 yearly. So be mindful pag mag-a-apply kayo kung magkano ba yung yearly salary nyo, yung income na ibibigay sa inyo. Kasi, especially kung marami kayong anak or may asawa kayong kukuhanin, dapat nasa 40 plus ang inyong annual salary. So, be mindful, have a look sa rules bago yung mga applications nyo. Siyempre, kaya nga gusto naman natin mag-abroad or makalipat na ibang bansa is para madala yung family natin. So, make sure na kasali kayo sa cut-off para hindi naman masasayang yung processing nyo. Yeah. Diba? Dinig Yun. ba yung ating voice? Dinig ba? Maliwanag ba yung ating voice yan, guys? Paki-comment down below kung maliwanag kasi medyo maingay dito sa lugar na kung saan kami. We're in a public area, consider that's public area. Yeah. Kasi siyempre Sa cafe tayo. Medyo maingay. Ito. Shoutout kay Marisa, classmate ko siya nung elementary. Hi, kamusta dyan? Imagine, Enjoy your reunion. Magkakaroon sila ng reunion sa 20th. So, shoutout sa inyo. Hopefully, mag-enjoy kayo. I really wish I'm there to celebrate with you. Pero, unfortunately, malayo. Yeah. So, it's been a while. Siyempre, nakakamiss din yung mga classmate natin. Usong-uso ang reunion ngayon. Pagka-December, siyempre, parang expected yan na halos lahat ng mga Filipinos umuwi ng bansa na actually sa atin, the last time we've been to the Philippines ng December was during, baka yung kasal pa natin, di ba? Yeah. Parang ganun, no? Noong December, yung kasal pa. Oh yeah. Parang ganun eh. Or, inuwi ba natin si Ezar? No. I think Ezar. I know. No. That was June, no? July. Parang ganun eh. Yeah, Isipin mo hopefully, Well, hopefully. the reason behind that is that nung sobra kasing busy guys lagi pag sa December. Dahil busy sa Philippines, mas busier. Kumbaga. Dito naman sa atin, hindi kasi basta-basta pagka nasa healthcare service ka, hindi ka po basta-basta makapag-annual leave pag December. Lalo ngayon, there's something with parang hinuhold nila talaga yung 2-week period na yan, yung Christmas week at saka yung after na yun, na kailangan may staff tapos hindi ka pwede mag-request basta-basta, pero merong mga, siyempre yung kailangan talagang umuwi, meron naman. Pero usually emergency. Pero hindi ka makakakuha ng 3 weeks because siyempre kung uwi ka lang din naman ng India, uwi ka ng Pilipinas, you need at least 3 weeks. So, hindi mo makukuha yun. So, hindi mabibigay unless noon that time, ibinigay kayo doon because we are getting married. Yeah, yung mga valid reason talaga. Same thing siguro sa mga, pero siguro sa mga OFW na yung mga skilled workers, pwede sigurong binibigay yata yung 2 weeks na yan. Because, ano sila, usually, walang pasok ang mga yan. Yung mismong leave nila is yung week na yon. Kasi di ba, yung production, yung kung ano-ano man, tumitigil talaga. Binagbibigyan sila. So, kailangan kunin mo yon. Parang it's a must. Kaya, yung ating mga kababayan, na mga skilled workers, umuwi sila ng December na yan. Karamihan sa kanila. Hindi naman lahat. Depende. Kasi siyempre, depende sa ano ba yung, baka meron silang iniipon pa or something. Dahil itong ating skilled workers, pag umuwi from Ireland to Philippines, sila magbabayad ng kanilang tickets. So, hindi mo blame na mahal din ang ticket. Yun din po yung kaibahan dito. Kesa sa, kunwari nasa Middle East ka, na pag umuwi ka ng Pilipinas, nakabakasyon ka, libre yung pamasahe mo. Or sa ibang bansa. But dito, pag nasa Europe ka na, ikaw na ang magbabayad. Kahit sa UK yan.
dito. Or Amerika, syempre, ikaw na yung magbabayad. Hindi na kasama sa ano mo. Mm-mm. Pero syempre yung That's 2 weeks mo na wala ka, may bayad yun kasi annual leave yun. Mm-mm. May bayad siya, although whatever gastos na gagastusin mo is sasayo yun. That's something na people should know na yung kaya at naalala ko lang yung auntie ko dati, sabi niya, mas generous yung mga tao na nagtatrabaho sa Middle East kumpara sa Europe or America. Kasi nga magkaiba. Kasi pagka yung nasa Middle East ka, ako na-experience ko sa Middle East, yung pagkain mo, yung transportations mo, yung bahay mo, libre. So yung kinikita mo is pera mo na. Maliwanag kaya. Yan kasi may dito mo Okay. talagay. Kasi yung kinikita mo, yun nga, sabi ko kanina, pera mo na yun eh. Unlike dito sa Europe, kumbaga yung gastos namin, yung kinikita natin is sapat para sa ikabubuhay natin. Pambayad ng kotse, syempre kailangan mo yung kotse, necessary yun. Hindi kagaya sa Middle East, may service, and then dito, kailangan magbayad ng bahay, ng pagkain mo, yung mga anak mo sa school. So, we are paying for the convenient or paying for what we're experiencing sa buhay dito. Yan yung kakaibahan. Yeah, so sa mga nagbabalak po na ito sa mga lalo sa ating mga YouTube followers, viewers that are looking forward to come to Ireland, expect this na talagang gagastos po kayo dito. Na for example, meron kayong mga friends na nagsasabi, ito yung salary namin, blah blah blah, whatever. Now, pagdating nyo rito, baka yung mga hindi pa nag-abroad, hindi pa nakapunta ng Europe, hindi pa nakapunta ng Western countries, iniisip nila, ang laki ng sweldo, ganun-ganun. Pag kinonvert mo yun. Yes. Pag hindi Diba? ka kakain, hindi ka magbabayad ng bahay. Correct. Wala kang gagastusin. Malaki siya, pero kung, yun nga, kung dito ka, sapat lang po yun. Hindi siya. Kaya, shoutout sa ating mga kababayan na talagang kung magpadala sa Philippines, talagang sobra at talagang nilulook after nila yung kanilang mga families. Kasi, guys, hindi nyo lang alam kung gaano ang buhay nila dito sa Ireland. Na talagang tinitipid din nila Tipid ang nila yung sarili. sarili nila. Okay? Dahil, siyempre, kumbaga, imbes na bibili sila ng ganito, ng ganyan, na gusto nila, ipapadali na sa Philippines. Pero don't get me wrong. Pwede naman na nagpapadala sila tapos meron silang gusto dito sa Ireland o sa Europe na binibili. Kumbaga, pwede naman yun. Hindi naman ibig sabihin hindi ka makakabili. Makakabili ka. Pero, you have to adjust. Yeah. Ganon. Ganon. Kasi kung isipin mo yung kagaya nun, yung we visited a house na nandun yung mga skilled workers natin, and that house is like how many bedrooms? Like 4 bedrooms. And then, ilan silang tao doon. Ang dami nila. Nasa isang kwarto, let's say parang 4 sila. So, yung convenience. Masa ng convenience mo doon. Yeah, so, yun. nagtitiis po sila. Yes. So, shout out sa mga taong gano'n. Shout out. At meron po kaming video, paki-check sa channel namin, yung Tara Let's Talk, yung mga binisit namin ng ating mga kababayan, yung mga nagsidatingan sila, unang-una pa lang, makikita nyo po doon. Tapos, actually, nung nakita ko yon, that was my first time makakita ng room, tapos may bed, tapos yung bed, bunk beds, and then, nilalagyan nila ng parang cover bawat bed. Nagtanong ako, bakit may ganon? Ano yun? Ang tawag dun, guys, is kubul. Yun ang tawag nila, kubul. Now, yun, bakit sabi ko may ganon? Para daw may privacy. Kasi, sabi nila, matik na raw na pagka mga nag-work sa Saudi o sa Middle East, Qatar, mga ganyan, alam na nila ang gagawin na mayroon silang curtain bawat bed, bunk beds,
para may privacy, para, kumbaga, So, ganun pala yung ganun pala buhay yun. nila, no? Oo. Because Oo. to think about it, nung nagsa-Saudi ako, or Jeddah, because we live in the yacht, so yung kabina namin, there, in one room, there's 4 of us. Tapos yun, may cover din. Pero kung ikukumpara ko doon pa rin sa ibang, yung nakita ko dito or yung sa mga middles, parang mas komportable pa din yun. Oh, yeah, Na yeah, parang, yeah. wow, they're living on this situation. Parang Yeah. nakakaawa. Pero pag nandun ka siguro, okay lang. Kumbaga Pero- yun yung norm. Yeah, yun ang ano. Sanay na sila, tapos, ang ano Hello, pa dyan, Roy. hello. Yeah. Tapos, So- ang ano pa doon is that, para sa akin kasi, since nung dumating ako sa Ireland, bilang nurse, naswertihan na talagang bahay talaga yung Natirhan. Well, nung una, apartment. When you say apartment kasi guys dito, yun yung parang condo type na pag sa Pinas kasi condo yun eh. Mm-mm. Pero dito ang tawag is apartment. Mm-mm. Anyway, yun, isang room talaga ako pagdating Sa'yo ko dito. yun. Sa akin lang. Tapos And may toilet and everything like that. Parang condo nga sa atin. Mm. Pero yung pag May kaya- kasama ka dun sa unit na yun. sa ano, bilang ibang room din sila. Hindi Oo, kami kanya- magkasama. oo. May shared ano lang, yung Kitchen. yung dining, Oo. yung mismong receiving area, yung mga ganon. So, etong ating mga kababayan na skilled workers, iba yung sitwasyon nila ng pagdating kasi siyempre madami sila eh. Siguro yung mismong kanilang employer Yeah. nahirapan din maghanap ng bahay because sa crisis. At the moment, yeah. Oo, di ba? Kaya ang nangyari, talagang siniksik sila sa isang bahay. Tapos, Oo. yung sabi mo kanina, yung bawat rooms, 4 na tao sa isang room. Kaya ganon. Meron din mga nagsusolo or dalawa. Ganon. Pero, you get the point. Kaya, guys, yung mga kababayan natin na nasa Philippines, kumbaga, It's not easy. it's not easy at saka talagang you really have to appreciate itong ating mga skilled workers na to. Yes. Yun. And then, isa pa dun is that, ako hindi ko naranasan kasi yung parang, Make a share. hindi, yung ganun na Na buhay buhay. na talagang, kumbaga Monday to Friday, minsan nga Saturday pa yata yung iba. Work, tapos actually, ang ano pa dito, parang nakaka-amaze. Pag tinanong mo sila, mas gusto nila nag-work talaga. Syempre, Diba? kasi Kung sanay sila eh. Kung pwede nga silang 7 days a week mag-work, talagang mas gusto nila. Kasi every time na makamit tayo ng mga skilled workers, sasabihin, ay ano lang kami dito, 5 days lang. Tapos, ang ano pa dyan, sabi na, ay dapat sayang ang weekend namin. Kumbaga nanghihinayang sila na talagang bakit wala silang work nung weekend. Yung bang nandun sila sa mindsetting na I am here to work. Yes, exactly. Ganon. Oo. 'Di ba? Kasi tayo And then- kasing mga nurses na eventually parang ang sa atin is To settle kasi, and then we have your family here. kaya parang ang weekend is napakahalaga kasi ang mga bata walang pasok. So you get to be with Spend your family. some time with them. Yeah. So that's the difference because karamihan sa ating mga skilled worker, syempre dumating sila, lahat sila actually, walang family rito. Ganon. Unless na lang pag dumating na yung family nila rito, makuha nila. And that's the time na yun, ate ka muna, they have to start na mag-slow down. Yes. Diba? And then start to think about weekend and family, ganon. Unless na lang mag-start ng mag-college yung anak nila. Like us, syempre, medyo worrying na when it comes to paano ba pag nag-college sila. Yeah. Excuse me. Yeah. Yun ng Tapos, and then,
speaking about season na to, siyempre guys, yung mga tao, eto na naman yung season na ang dami na namang kainan, di ba? Yung mga kainan dito, kainan doon. Yeah. Tapos, Handaan, kumbaga handaan. party-parties. and then eventually, sa mga, by January, ang tataas ng mga kolesterol, ang tataas ng mga BP, lahat nag-gain ng weight. Uric basically. acid. Uric acid and everything like that. Kailangan, siyempre, paalala lang na dapat we just have to, in moderation po. When it comes to food intake, in moderation tayo. Kaya, as for us, we are, i-ano ko na rin na, kumbaga, i-shoutout na rin natin na both of us, we are promoting parang kung paano ba magkaroon ng healthy lifestyle. Kasi both of us are nurses, alam namin ang nangyayari sa mga pasyente na pag nakikita namin, and then history ng pasyente, ito yung mga ginawa nila, mga bisyo, mga ganito. Ang dami guys, ang dami talaga. Hindi mo kasi siya marirealize talaga hanggat hindi ka nagwo-work sa hospital, nakikita mong pasyente kung paano ba sila nagsasuffer. Or pag ikaw na yung pasyente. Yes, tsaka ka palang makarealize, okay. Yeah, well, okay, you go out, you dine in, whatever, you eat out, pero in moderation. Kaya kami, we are thankful na meron tayong sistema na kagaya nung si Mrs. K. I'm actually drinking coffee, pero I never had, I didn't have breakfast. My breakfast is like lunchtime, basically. Yeah. Pero si Mrs. K, meron siyang ininom na tea. Itong tea na ininom niya, kasama sa pinopromote naming system, yung product system na tinatawag, which is helpful sa atin sa pag-burn ng fats. At the same time, pag talagang yung mismong complete system ang ginawa mo or inad mo sa iyong pang-araw-araw na buhay, ay makokontrol mo yung tinatawag na insulin. Para dun sa ating mga laymen na hindi alam, pagka kasi tayo kumain, ang nangyayari, lalo na, di ba, yung pagkaing Pilipino, mataas sa carbs, malaki ang portion ng carbs natin kaysa sa yung protein. Now, pag ganun ang ating pang-araw-araw na pagkain, ang nangyayari, lagi mataas ang ating glucose level. So, pag mataas ang glucose level natin, tataas ang ating insulin as well. Pag tumaas ang ating insulin, ang nangyayari, eventually, magkakaroon tayo ng tinatawag na insulin resistance. That will result into magiging diabetic na tayo eventually, di ba? And the start of all the diseases. Yan na. Yan na, umpisa na. So yung mga insulin resistant dyan, ano ba ang mga sign? Yung may mga PCOS and then skin tags. Alam mo yung mga tao dyan na yung parang ang itim ng mga batok. Guys, that's actually a sign. Yeah. Sa mga kaibigan nyo dyan, tingnan nyo yung mga batok ng mga kaibigan nyo. Kung may mga linya na itim-itim ganon, ibig sabihin mataas yung kanilang insulin. Resistant na sila. Talagang ano yan. Yun dito. Mga itim-itim dyan. Tapos yung mga tags na kung saan lumalabas. Diba? Ano bang tags? Skin tags. Ano bang sa Tagalog na yan? Hindi ko alam. Hindi naman siya kulugo, ano? Iba ang warts. Iba ang warts. Warts, ganun. Hindi siya warts. Iba, tag. Skin tags, yeah. Yung mga parang extra-extra. Anyway, so guys, kung gusto nyong ang lahat ng mga to, contact nyo kami para we can assist you kung paano ba kumuha nung ating tea na to at saka yung ating fiber matrix. Paki-check yung aming mga feeds. Makikita nyo dyan kung ano ba yung mga experiences ng mga tao na gumamit ng system at yung kanilang mga sakit before. And then eventually, na-let go nila yung mga medications nila as well. Maganda to. Diba? Nakakatuwa kasi ang daming natutulungan ng system. Sipin mo yun, yung to get off your diabetic medication, that is really nice. And then, alam mo, side effect na lang naman ang mag-lose ng weight din. Which is maganda. Siyempre, tayo, especially sa ating mga babae, it's a big boost on our confidence pagka
sexy tayo, or we feel sexy, or we feel great, di ba? Yun. So, Kaya yun. ano pang hinihintay nyo, contact lang si Mr. and Mrs. K. We are here to guide you po. Talagang we are here na ma-explain ng mabuti sa inyo kung ano ba ito. Yes. Yun. So, isipin nyo guys, yung ating contact from the Philippines, si Crystal Bello, yung ating, kumbaga, pagka meron tayong something na questions, yun ang ating contact, si Crystal Bello. Meron tayong podcast kasama siya. Usap tayo about sa product. Paki-check po dyan dito sa aming channel na to. Yes. And guys, hindi lang siya for losing weight ha. Remember, din talaga siya, maganda siya. Meron akong pinost na video ni Dayan Castellan. We know Dayan Castellan is a big health enthusiast and sports person. Talagang, sipin mo, even her ha, nagtitake siya. And she's on her 60 and she looked great. Kasi sabi nga niya, it boosts her mental health din. It boosts her energy. So, maganda siya. Nakakatuwa. Nakakaano, kasi itong tea na to guys, pag ininom mo, yung focus mo talaga magiging razor sharp. Kagaya ni Mrs. K, di ba? Anyway, kidding aside, pag ano ka sa system na to, ang mangyari, babalik yung mga years mo na mag-glow ka. Nakakabata. Yes, in short. Kita niyo naman, ganda ng skin ko lalo. Di ba? Yan. Tapos, yun ang mga ano dito guys. Kaya maganda rin. And then, anything else na ano ba? Basta yun ang ating Updates lang. updates sa ating buhay-buhay dito sa Ireland, sa ating mga don't forget guys itong mga manonood natin, marami kasi tayong manonood na hindi pa nakasubscribe sa ating video, sa ating channel. Please comment down below kung saan kayo nanonood at ating mga viewers yan, paki-like po, paki-subscribe para at least continuous tayo na yung connection natin. Siyempre kami, we're in Ireland. Kung merong whatever something here sa Ireland, yung kasing namin, yung channel namin is like real talk lang. Yeah. Walang palamuti kung ano yung pangyayari dito. We are here, we're just telling you ito, mga buhay-buhay Yung dito. totoo lang. Oo. Kagaya nito. Yan, yung mga sitwasyon dito sa Ireland. Yung kung ano po yung buhay dito sa Ireland. At saka, more on, bukod sa pamumuhay dito, siyempre kami, we are advocate of, yung health. Yun talaga namin na, kasi, nasa Ireland ka na, or nasa abroad ka na, working abroad, ang mangyari, kung magkasakit ka, kung paano na lang, di ba? Kung may umaasa sa Philippines, or hindi man sa Philippines, yung mga anak mo, yung dito mismo. Kasi mahirap marami tayong, lalo ngayon guys, na nasa itong pinopromote namin na system product, ang daming mga nakakausap namin talaga, lalo yung may mga daming nilang problems health-wise. So talagang kami, we are so happy na mag-share kung ano ba yung dapat nilang gawin. Tapos sa naririnig namin paulit-ulit, kasi na it boils down to the food intake at saka yung kulang sa education kung paano ba ano bang dapat kainin at saka kailan ba dapat kumakain ng tao, yung mga ganun Pero syempre, we're here to assist you guys. PM lang kayo kung paano ba to get back that years that parang nasayang, na kumaga it ends up na naging parang unhealthy kayo. So, you'll be fine. Don't worry. So, ayun, at thank you sa mga dyan, di ba? Sa mga nanonood at sa mga manunod pa. Basta, message lang po kami sa mga interested to try this product. Nandito kami to guide you, as I said earlier. Yes, maraming salamat at paki-like and subscribe, paki-check po yung Tara, Let's Talk, yung aming channel. At marami pa kaming mga nakausap
Ang dami ko pang ini-edit na mga nakausap namin. Very interesting people dito sa Ireland, sa abroad, and everywhere. Yes. Yes, syempre. Okay, guys. Thank you very much. At we'll end it with that. Okay.